station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. The country's friendly station, Radio Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radio Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Kami diri sa Midsayap, Gapamati sa Boses ng Kabataan, Radio Natin FM, Cotabato City. Saya sa para Maguindanao na ba makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radio Natin Cotabato City. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Oras po natin sa buong Kapalawan. It's now 2 minutes after 10 in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po all over Cotabato City at all over Central Mindanao na naabot po ng aming stasyon. Welcome po sa nag-iisang youth-oriented teleradyo show sa buong Cotabato City maging sa buong BARM. Ito po ang Boses ng Kabataan dito sa DXTC Radyo Natin FM, Cotabato City. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan ngayon dahil nasa kalagitnaan. Actually, nasa more than kalagitnaan na tayo ng Ramadan ngayon, di ba? Ayan, so ilang araw na lang mag-end ng Ramadan. Parang kakaumpisa lang natin mag-end na. And we are very blessed this Sunday morning dahil kasama po natin ang isa sa mga youth advocate po gaya po ng naipost namin sa aming FB page. Isa po sa ating mga Bangsamoro youth advocate na kung saan po nag-trending yung kanyang open letter. Kaya minsan nga tinatawag na siyang si Mr. Open Letter. So hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, ipapakilala ko po sa inyo ang aming kasama. Let's all welcome one of the Bangsamoro youth advocate, Mr. Abdila S. Kasan. Assalamualaikum brother, bumati ka sa ating listener. Waalaikumsalam warahmatullahi DJ Haris. Sukran, aking pinapaabot ang pasasalamat sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng radyo natin. Sa open letter. Ayan. Unang-una, kukumustahin ka namin. Kumusta ka naman, brother Abdila? Mabuti naman, DJ Haris. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah at mabuti tayong lahat. So, kumusta naman yung open letter na ginawan daw natin? Ano pong update? Yung
social media users at sa mga at sa lahat ng social media users sa loob man ng BARM at sa labas ay meron silang sari-sariling mga opinyon. At as of now, wala pa tayong naririnig na response in regards sa open letter na yon. However, meron tayong nakita, nascan natin sa Facebook mula sa Department of Education po. So, paano ba nabuo ito? At saka, pwede mo bang i-share muna sa amin yung kabuuan ng open letter or yung summary na lang? Ano ba yung nilalaman ng open letter? Ang nilalaman po ng open letter na yon ay hindi lang po patungkol sa suspension or declaration ng walang klase or no class. Ito po ay isa sa mga hinihiling natin sa mga government officials na kung saan ay marinig ang mga hinaing ng kabataan. As a Bangsamoro Youth Advocate, not just a Muslim Filipino student, but as a person who valued education and faith, ay kailangan mabalance din, no? At kilalanin rin yung karapatan ng mga kabataan, lalong-lalo na yung mga Muslim Filipino students. Ayan. So, kasi doon daw sa letter, nakalagay ang 5 to 10 days yung hiling ninyo. Opo. Bakit daw medyo mahaba? Isa yung sa nabasa kong comment. Isa sa mga dahilan is merong narrations from Rasul sallallahu alaihi wasallam na merong narration na 10 days. Ito yung tinatawag na Ashrul Awakhir. At merong narration na 5 days. From minimum of 5 days to a maximum of 10 days. Okay. Okay. So, doon pala tayo nag-refer. So, doon sa doon sa post, somewhat sari kasing mga komento yung nabasa namin eh. So, may mga negative at may mga positive naman. So, kumusta? Paano mo dinidili yung ganong klaseng mga komento? Like yung negative at saka positive? Kasi sabi, halos balance naman. Yes. Halos balance din since yung mga negative comments hindi natin pinakikinggan since matatanda sa atin yung nagbigay ng mga opinion, advices para as a youth kailangan din nating pakinggan since sila yung mas matanda sa atin. Merong mga positive comments from students. Most of all is students from Cotabato City. So, mga kabataan sa particular dito sa Cotabato City. So, sa dami kasi ng comment, di ko halos mabasa. So, saan doon yung medyo, nag-positive talaga ng mga comment? At saan yung medyo naapektaduhan ka doon sa negative? Yung mga positive comments is yung appreciation nila na ma-voice out ko yung mga hinaing ng kabataang Bangsamoro. At yung negative comments naman is negative comments, about doon sa negative comments ay yung personal na mga atake, yung tinatawag na the youths are weak. Tinatawag na weak yung mga kabataan. Para po sa aming mga kabataan, masakit po yun. Dahil kung ang basihan lamang natin sa pagiging weak is yung physical, natural yung mga kabataan weak pagdating sa physical. Pero wag po natin i-generalize yung mga kabataan dahil nagiging or nagkakaroon ng discrimination towards youth. Okay. So, dun sa ating pagiging, siguro nga, sabi mo siguro nga medyo bata pa kami, pero gaya ng sabi mo, hindi porket bata kami,
wala na kaming kayang gawin. So of course, yung mga kabataan kasi natin ngayon, ang dami nilang kayang gawin or kayang isipin na talagang, usually kasi yan yung kabataan natin ngayon na Gen Z, ika nga. So yung mga Gen Z na yan, na yung bang, yung bang hindi na namin naiisip, na medyo kami ng mga millennial, tapos kayo yung nakakaisip nun, that's better kung talagang nakakabuti yan sa ating community. So alhamdulillah, at may mga kabataang ganon mag-isip na hiniisip yung kapakanan ng kapwa niya kabataan. Because nowadays, so hindi kasi lahat. Kasi may mga kabataan tayo ngayon na talagang yung iba nalulung sa technology, gaya ng cellphone, ng mga gadget yan. At may mga kabataan din tayong nakikitang gaya ninyo na gumaganyan. So alhamdulillah, at merong ganitong klaseng kabataan. Pero doon sa ating mga kabataan ngayon na nalulung na sa, let's say, technology, and even yung iba, sorry to tell, yung iba nalulung na sa droga or pinagbabawal na gamot. So paano niyo dinidil yun as a youth advocate? Because isa yun sa mga nakikita namin dito as a media advocate about youth, is yung mga ganong klaseng kabataan. So paano niyo natin i-advocate yung ganong klaseng kabataan na nalulung na sa either pinagbabawal ng gamot or at saka sa mga gadget ngayon? Yung mga kabataan, as a youth advocate para sa mga kabataan na dependent na sa gadgets at lulong na rin sa droga, is kung maaari lamang ay hanapin natin or evaluate natin yung mga sarili natin kung saan ay maaring evaluate natin ang ating sarili kung saan ano nga ba yung posibilidad na mangyari sa akin pag nagpatuloy pa ako sa ganitong mga, kumbaga meron tayong tinatawag na boom or bane. Kung makakasama ba sa atin ito, makakabuti ba sa atin ito, kailangan isipin natin as a youth, kailangan mag-seek tayo ng knowledge or magkonsulta tayo sa mas matatanda sa atin. Then isipin din natin yung kinabukasan natin. Dahil yung future, no? Kasi most sa mga kabataan, yun na nga, dahil sa impluwensya ng barkada, dahil sa impluwensya ng environment, ay nagkakaroon ng mga kaso na ganito sa mga kabataan. Nalulung na sa droga, nagiging addict na sa gadget, at pinapabayaan na rin yung edukasyon. Which ang education ay obligatory. According sa Rasulullah, ang education ay obligasyon para sa lahat ng mga Muslim. Yes, alhamdulillah. So yes, dapat tama yun, kung ang edukasyon ay obligasyon sa ating lahat ng mga Muslim, so dapat bilang isang mamayan or bilang isang bangsamoro as a whole, so dapat doon tayo sa kung saan yung, gaya ng sabi mo kanina, kung saan yung nakakabuti, doon tayo, di ba? Dahil nga sa panahon ngayon, ang dami-dami ng social media platform na lumalabas, na halos lahat yan nakaka-apekto. May mga advantage naman, pero hindi natin maiwasan may mga disadvantage din yan. Yung social media platform na sinasabi natin, nandiyan dyan yung ating YouTube, Facebook, Twitter, or ano pa man dyan na platform na kung saan pwedeng halongkatin ng mga kabataan dyan. TikTok, na pwede silang sumali dyan. They can use that naman in a good way. Kasi nga may mga nakikita rin tayo ng mga kabataan na ginagamit nila yon in a good way, na yung learning din nandoon. Gaya ng sabi mo, yung learning patuloy na nandiyan. Although ginagamit natin ng social media, basta hindi natin napapabayaan yung ating sarili sa paggamit ng social media. Hindi yung iba kasi na medyo hindi na maganda sa paningin, di ba? Hindi na maganda sa paningin. Pero at least meron pa namang mga kabataan na tulad yun na ganyan. Kasi nga, masakit isipin. Yung iba, gaya ng ibang mga bisita namin dito, sinasabi kasi na yung dating kabataan na pag-asa ng bayan noon,
Ngayon ay ang kabataan ay problema na ng bayan ngayon. So ano yung masasabi mo pag ganun yung marinig mo bilang isang kabataan? Pag ganun ang mga kabataan, magsisilbing magiging problema ng bayan. Hinikayat natin yung mga spiritual advisors natin na magsama-sama na para hikayatin sa maimpluwensyahan natin yung mga kabataan na hindi na maproblema. Ika nga, sabi nila yung trending na maanong ulam. Di ba? So, yung trending na maanong ulam. So, imbis na nasa bahay ka, after mo mag-TikTok, tapos magtanong ka, maanong ulam? So, pwede naman yung kabataan na tumulong makipag-business sa, magnegosyo para makatulong sa bahay. Kasi ngayon na pangit masyado pakinggan na yung kabataan na pag-asa ng bayan natin noon ay ngayon ay nagiging problema na ng bayan ngayon, di ba? Masakit isipin dahil ako personally parang kahit hindi na ako kabataan, so feeling ko kabataan pa rin ako na talagang tumataguyod sa inyo dito bilang isang boses ng kabataan. So pangit masyado. Kaya nga as much as possible dito sa aming programa, hinahanap namin yung bawat kabataan na talagang may maraming kwento para ma-share sa bawat listener po natin. Ikaw ba, Abdila, paano ka napasok sa pagiging isang youth advocate? Unang-una ay nung elementarya, simula pa bang elementarya, high school, ay wala sa isip ko na maging youth advocate, since yung nasa isip ko lang is makapaglaro lang ako, sariling kasiyahan ko lang ay okay na ako. Then, hanggang sa tumuntong na yung turo sa akin ng Islam ay nag-tawfik ang Allah subhanahu wa ta'ala. Then, lahat ng to, yung lahat ng mga na-achieve ko is lillahi ta'ala yun. For the sake of Allah, for the sake of din. Lahat po ng ginagawa ko as a advocate is for the sake of Allah. Sa Allah. Okay, kasi sabi mo ay dati ang ginagawa mo lang is maglaro lang, di ba? Opo. Ano yung usualing laro ng isang ordinaryong kabataan noon? Kasi ngayon, kami noon talagang wala pa yung gadget, talagang may mga luksong tinig, may mga sipa, tsinelas, at daljugan, mga something ganun. Pero kayo na sa inyong kabataan? Noon, nung sa zero is yung tinatawag na tug of war. At saka, bukod sa open letter, uso din yung love letter. Bukod sa open letter, uso. Yes, tama. Kasi nga wala pang ang text noon, wala pang messenger. So, uso ang love letter. So, hanggang ngayon kami dito sa radyo natin, bumabasa rin ng mga love letter para magbigay ng payo. So, that's good. Yung sa inyo, mga ganong klaseng laro, no? So, at least, kasi nga, mga kabataan natin nga, hindi na nalalaro yung ganong klaseng laro. That's why yung ibang mga school, universities, is minsan kapag dating ng intrams, isinasali yung mga traditional games natin para ma-enjoy ng mga kabataan. Uy, ganito pala yung laro ngayon, ay noon. So kasi nga hindi nila naabutan. So at least ma-enjoy nila yung mga ganong klaseng laro, di ba? Ayan. Binabati pala natin yung lahat po ng nakasubaybay sa atin. Hello kay Sambay Adam. Hi Kuya Idol, Happy Ramadan Karim. Also sa bisita mo. Good morning everyone watching from Almonte Extension, Purok Bualan, Poblasyon Doos ng Cotabato City. Thank you and God bless you all. Maraming salamat Sambay Adam. At kay dyan po sa may Matanog, maraming salamat po. Oras po natin, 10:19 na po ng umaga. At ang oras na ito ay atid sa inyo ng Virginia Food Incorporated. Magbabalik po kami after this very short break. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes.
crunchy goodness in every bite. Virginia Crunchy Chicken Nuggets. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed of Philippine Professional Regulation Commission, located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangecc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaallah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diri sa Midsayap Gapamati sa Boses ng Kabataan Radyo Natin FM Cotabato City. Saya sa para Maguindanao na ba makinig kami sa Boses ng Kabataan sa Radyo Natin Cotabato City.
You're listening to Boses ng Kabataan with DJ Haris, the sweetest DJ in the city. DXTC 95.9, Radyo natin FM, Cotabato City. Oras po natin, it's now 25 minutes after 10 in the morning. Ito pa rin ang nag-iisang youth-oriented teleradyo show sa Cotabato City. Ito po ang Boses ng Kabataan. Ako pa rin ang inyong lingkod ng kabataan. Ako po si DJ Harris, your sweetest DJ in the city. Hanggang alas 11 po tayo magsasama. At para po doon sa ating mga lituners, kakabukas lang ng kanilang radyo, kaka-open lang po ng kanilang Facebook. Magandang morning po sa inyong lahat. At maligayang pakikinig po. Especially po kay Noraida Audasan, maraming salamat. At ang aming pong bisita ngayong umaga para doon sa mga lituners po natin ay ang isa sa ating mga youth advocate dito sa BARM, ang no other than si Mr. Abdila S. Kasan. Ayan. Si Sir Abdila ay also youth leader din po sa kanilang school. Ayan. So balikan natin ang ating bisita. Sir, bilang isang youth advocate at saka at the same time isang student leader, ano sa tingin nyo yung mga medyo challenging sa kabataan natin ngayon? Most challenging sa mga kabataan ngayon is yung lagi na lang sila sa bahay, hindi sila nagkipag-socialize sa labas, kung saan nag-act ng volunteerism. Kumbaga, mahina sa mahina sa mga pagdating or walang hilig sa mga kasi kaya nga marami sa mga kabataan ay nakafocus na sa cellphones. Yun yung mas challenging. Mahirap natin sila i-influensya lalo na pag nasa loob sila ng bahay. Okay. So yes, that's a very challenging. Yun na nga yung tutok na tutok sila sa kanilang cellphone. So sa tingin mo as a leader, as a young leader in the future also, ano yung pwede nating gawin just to make that? Hindi natin siguro kayang kunin talaga yung attention right away, pero at least unti-unti nating makuha yung kanilang attention para magbigay ng attention sa bawat advocacy natin. So paano natin kaya gagawin yun? Sisimulan po natin sa ating mga sarili. Maging kailangan meron tayong tinatawag na consistency, at saka tawakkal ala Allah, trust to Allah. Kumbaga hindi natin dapat walain or ipagwalang bahala na lang yung trust natin kay Allah. Kahit na gaano ka pa magsikap na maging advocate or magsilbi bilang youth advocate, ay kung walang trust sa Allah is kumbaga wala yung tinatawag na tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan hindi mawala yung pagsusumikap, pagiging consistent towards your objectives. Kailangan hindi lang basta goal. Kailangan din natin ng obstacles. Isipin yung mga obstacles ng objective na yon, kung saan kailangan may kasamang trust sa Allah subhanahu wa ta'ala at kailangan hindi mawala. Okay. So, yun yung talagang kailangan is magpakita tayo. We should be the model, ika nga. So, dapat tayo yung magpapakitang gilas as a leader na ito yung gagawin nyo dahil ito yung ginagawa ko. Kasi nga, kung ikaw na leader gumagawa ng hindi maganda, so natural, talagang magpa-follow sila na hindi maganda. Sabi niya, sa akin pwede bang guwalon si Kuya na kanya bang guwalon na president din na, di ba? Something like that na, so you should be a good model as a leader para sa mga constituent mo, para yun din ang susundin niya. Yes. Di ba? Ika nga maging salamin. Naging salamin ka ng buong community as a whole, di ba? So ngayon ay pang 18th day na, no? Ng ating Ramadan, tama ba? Opo. Okay, 18 day. Na lang. Okay. So 18 day ng Ramadan, so papasok na dito yung inaabangan natin ang Laylatul Qadr, inshallah. So as also, kasi nga alam namin na hindi ka lang youth advocate, hindi ka lang student leader, at as a teacher din,
ng isang mga sa ating Markaz. markasa sa Arabic. So paano ba natin pag naghahandaan itong Laylatul Qadr sa tingin? Ibalik natin doon sa open letter. Siguro most sa mga kabataan ngayon hindi familiar sa Laylatul Qadr, hindi familiar sa Ashrul Awakhir or last 10 days of Ramadan, hindi familiar kung ano nga ba yung mga gagawin. Una-una dito sa Ashrul Awakhir, napapaloob dito sa gabing yan, sa mga gabing yan, pero hindi na-specify or hindi alam ni isa sa atin kung saan nga ba itong Laylatul Qadr. Isa yun sa mga wisdom ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi niya binanggit kung kailan natin masasaksihan ng Laylatul Qadr. Ano nga ba yung mga masasaksihan natin sa Laylatul Qadr? At gaano nga ba kaimportansya or kaimportante ang Laylatul Qadr? Ano nga bang mga ginagawa, karaniwang ginagawa sa Ashrul Awakhir? Unang-una dito, yung mga karaniwang ginagawa sa Ashrul Awakhir ay yung tinatawag na al-i'tikaf. Pag sinabing al-i'tikaf, sabi ng mga ulama, huwa sunnatul muakkada. Sunnat siya, kahit na sunnat siya, mabigat ito na klase na sunnah. At sa paliwanag ng mga ulama, ang pag-i'tikaf ay ito ay tumutukoy sa gawaing pagsamba sa loob ng masjid, pagsasabuhay ng mga sunat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng bitilawatil Quran, pagbabasa ng Quran, pagdhikr, pagsala ng mga sunnah at iba pa sa loob ng masjid. At sa gabi naman, yung tinatawag na Laylatul Qadr, yung mga gawaing pagsamba natin, kahit sino naman sa atin ay madadatnan, pero ang itanong natin sa ating mga sarili kung may nagawa ba tayong sa gabing yun. At kung meron man tayong mga nagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, khairum min alfi shahr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, khairum min alfi shahr, mas mainam ito sa mula sa 1,000 of months. Mas mainam o mas mabuti pa ito sa 1,000 of months. Ayan, so maraming salamat doon sa pagbabahagi. At yes, buti na lang at meron kagaya ninyo na nagbibigay ng mga ganyan klaseng reminders ba, ika nga. Kasi nga tulad ng sabi mo, hindi halos lahat ng kabataan ay alam yon. But ang kagandahan din ng ating social media ngayon, yung iba dyan na rin nagpo-post via Facebook, paano nga ba pinaghahandaan ang ganyan, Laylatul Qadr, at ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawain. So at least nandiyan kayo para mag-guide. So sana patuloy pa rin yung inyong mga posting like something na mga ganun para mas ma-aware po yung ating mga kabataan sa mga do's and don'ts po natin na ganyan. At saka yung mga kabataan kasi natin ngayon, pag ganun klase mga post, tabyabo, hindi naman siguro lahat. Okay. Kapag ganun klase mga post, yung iba parang disregard lang nila. Yes. Diba? At yung iba naman is talagang ang dami din naman nagsishare just to remind the ating mga kapwa brother and sisters na Muslim na ganito yung dapat natin ginagawa. Di ba? At saka ano ba yung mga dapat na hindi gawain? Di ba? At least ma-remind din sila kasi kasi minsan saka natin malaman bawal palang gawain yun. Bawal palang ganito yan. Minsan alam natin pero minsan nakaligtaan lang, di ba? Mga ganun, nakaligtaan, tama, bawal palang gawain yung ganito, ganyan. So, buti na lang na-remind mo kami. So, it's a good sign na meron kayong na mga kabataan na at least magbibigay sa amin ng ganyan klase, di ba? Okay, so hopefully, sana patuloy pa rin yung ating mga ganun klaseng mga reaction. So, ngayon, upcoming Ramadan na, so, 18, so, 12 days na lang, tama ba? Ang natitira o? Nasa mga 12. Oh, yun, 12 days na. Oh. Because if I'm not mistaken, either 19 or 20, kung makikita na mag-Eid al-Fitr tayo. Yes.
So doon naman sa pag-Eid al-Fitr, ano pa pwede mo ma-share sa amin? Paano naman natin paghandaan? Kasi yung iba talagang ang Eid al-Fitr is the biggest event ng ating mga Bangsamoro. Yung pagbibigay ng hadiah, yung pagbabahagi ng zakatul fitr, kung hindi naman magkakaya ay at maglaan din ng oras para sa pamilya dahil it is a form of ibada. One of the form of ibada is yung magkaroon ka or laksan mo yung relationship mo between your families. Yan. So, unang-una, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa amin. Unang-una, salamat sa oras na binahigay mo sa amin ngayon. At least, nalinawan yung iba. Siya po yung nag-trending po sa ating Facebook na para dun sa open letter. Ayan. Kaya minsan tinatawag na Mr. Open Letter kay. So hopefully mas marami pang open letter kaming maririnig. Kasi yung open letter at least minsan nakaka-enlighten din sa amin yan. Uy, tama pala, no? So pwede pala yung ganun just in case lang. Pero yes, make sure na yung mga pa-open letter natin, ang advice lang din natin. So yes, nasa tamang lugar naman, di ba? So may mga dapat meron tayong boundaries, limitation na ito lang yung pwede kong gawaan, di ba? Ito lang yung bawal kong gawaan ito. So at least alam ninyo, of course, alam naman ninyo kasi alam namin na talagang magagaling naman kayo. Alam niyo kung saan yung limitations niyo. And of course, wag tayong makipagbangayan sa social media, di ba? Yun yung advice din namin sa ating mga kabataan ngayon. Dahil tayo nagpagbangayan sa social media na nag-comment si ganito tapos nag-comment na naman hanggang sa naging negative na yung impact ngayon, di ba? Yan. So like ngayon, meron namang nag-trending na yung bagong namatay na sa Lucena City na isa ring kabataan na ini-emphasize masyado nila na Muslim daw yun yung pumatay. So it's a word Muslim is parang generalized po. But if we are not mistaken, so it was an Iranon or Maranao, something like that, yung kaniyang tribe. So ngayon nagkakaroon naman ng discrimination na sinasabi sa social media na kanyan talagang mga Muslim dahil matatapang yan sila, ganyan talaga kapag sinasaktan daw is talagang pumapatay na sila. Yun na naman, papasok naman yung discrimination doon, no? Yes. So ano sa palagay mo, halimbawa kapag may mga discrimination ng ganyan, ano yung insight mo paano nyo hinahandle yan? Lalo na pag usaping krimen, then nalilabel yung mga Muslim. Pag Muslim daw, sabi nila, pag Muslim, ganito, ganyan. So, nais lang natin iparating sa kanila na wag nilang i-generalize. Wag nilang i-generalize ang Muslim. Wag natin gamitin ang Muslim kasi lagi na lang ginagamit yung salitang Muslim sa masasamang pagpapangalan or pagpapakilala. Kung tayo ay nagsisik ng justice, kailangan ng ebidensya. Huwag natin i-refer yung isang tao by his or her religious identity. So dapat po dapat specific or kung sino man talaga yung taong yon, specific sa kanya personally, hindi yung generalizes. Tama yun. Kasi nga nasasaktan ang buong community ng mga Bangsamoro as a whole, yung mga kamusliman, dahil nga yes, Muslim po ang sinasabi ninyo. So, either kung ano man yung tribe niya, either Maranao, Iranon, Maguindanaon, ano pa man yan. So, just be specific. At saka hindi yung kasalanan ng isa, kasalanan na ng buong kamusliman. Diba? In addition na rin, kaya DJ, no, there's no religion na nagtuturo ng krimen. There is no religion na nagtuturo ng krimen. Whether Christian man, Muslim, or iba pa, there is no. Wala pa akong nabasa ever since na nagturo ng krimen. Yes, exactly. So, hindi po yan tinuturo sa amin.
Okay, oras pa natin 10:39 na po ng umaga. Binabati natin lahat po ng katunin sa atin ngayon. Ang ating station manager, Sir Roger Payandong Mangulamas, maraming salamat. At ganun din kay Umu Atay ni Gampong. Assalamualaikum, watching from, saan ito si Umu? Magandang umaga. Ito na yung sabi ko, si Ahmad Inog. Assalamualaikum, boses ng kabataan. Mapimapita, Kuya Haris. Si Ahmad Inog ito ng Tenorio Awang Do. Sukran, Kuya Haris. Sweetest DJ. Ramadan Mubarak, Kuya Haris. Si Baymun Ahmad, Assalamualaikum, Ramadan Mubarak sa lahat watching from Awang Dos, Maguindanao del Norte. Baka kababayan mo ito. Sa lahat po ng taga-Awang, magandang morning po sa inyong lahat. Assalamualaikum. At saan na yung kay... Ganun din kay... Sagira Ibay, dyan po yan sa Municipality of Matanog. Dyan sa Barangay Sapad, Matanog, Maguindanao del Norte. Magandang morning po. Sa lahat po ng Ibay family, nakikinig sa atin ngayon dyan. Yung layo-layo, no? Malakas tayo dyan eh. Sa pangalan pa lang, Matanog. Ayan. Malakas. Matanog, it's a Maguindanao word, malakas. Tama ba? Ayan. Siguro bilang panghuli, Brother Abdila, ano yung mensahe mo sa ating kabataan ngayon? Ang mensahe ko sa mga kabataan ay kung merong response, either na yung apila natin na open letter is maaproba, ay wag natin hayaan or kalimutan na gawin natin, isabuhay natin ang katuruan ng Islam, katuruan ng Propeta Muhammad, isabuhay natin ang sunat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga araw na yan, dahil hindi natin alam or hindi natin magaranti na sa susunod na Ramadan ay maabutan pa natin. Mm-hmm. At bilang sa youth advocate na rin ay makibahagi sa mga ganitong programa, mga ganitong mga advokasya, at i-practice din natin yung mga sarili natin pagdating sa volunteerism. Dahil alam nyo is iba yung kabataan sa matatanda. Meron silang pagkakaiba. Yung kabataan ay meron silang mga bakanteng oras kaysa mas matatanda. Yung mga kabataan ay meron silang malulusog at malalakas na pangangatawan. That is what Rasulullah taught us. Kaya pahalagahan natin ang ating din, dahil ika nga yan ang purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sabi niya sa banal na Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at ang tao maliban ako ay sambahin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi dapat or maging instrumento dapat ang dunya. Maging instrumento ang dunya upang makamit natin ang Jannatul Firdausil A'la, insyaAllah. Ayan. So siguro bilang huli, as of today, wala pa po bang update doon sa open letter niyo? May nag-PM na ba sa inyo, nag-message na yes, we can do that? Or ano pong update? As of now, wala pa po. Okay. Yun lang po yung nabasa natin. Kasi nung March 4 or 5 natin ginawa yung open letter. Then yung DepEd, Memorandum Number 6 Series of 2026 is naglabas sila ng memorandum na merong mga working hours para sa mga teaching and non-teaching personnel. Then na-specific lamang sa Ramadan, at saka yung it includes yung po dito yung tinatawag na last 10 days of Ramadan na magkakaroon ng ADMs or alternative delivery modes. Okay. So yun lang. So we will wait for the update. So if ever na meron man pang-update sa'yo, so update mo lang kami, ha? Okay, maraming salamat, Brother Abdila Kasan po, isa sa ating mga youth advocate wala po sa Dato Udin Sinso at Maguindanao del Norte. At ayan, oras po natin 10:44. Maraming salamat din po sa lahat po ng bumuo ng programang ito, especially sa ating station manager, Sir Roger Payandong Mangulamas, ating president ng Sharia Bangsamoro Sharia Lawyer League of the Philippines. Ayan.
Ganun din ang ating team po dito, si Ate Maya, maraming salamat, at si kay Kuya Pebi, ang aming pong program director, at sa ating news director. Maraming salamat sa lahat po ng bumubuo ng radyo natin FM Cotabato City. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong lingkod ng kabataan, ang nag-iisang DJ Harris po, the sweetest DJ in the city. Nagsasaming maraming salamat po. Magandang umaga, Bangsamoro.